Magandang hapon po, Ma'am Luna. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong 18 years old ako. Bakasyon ng panahong iyon at wala akong trabaho. Kung kaya naman halos nasa loob lang ako ng bahay namin. Naglalaro ng video games. Nagre-relax at madalas ay nagbababad sa social media nang mangyari ang pangyayari na hindi ko kailanman makakalimutan. Umalis sila mama at papa noon upang magbakasyon ng ilang araw sa probinsya namin. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Madalas nang ganito ang eksena sa bahay namin, kung kaya naman sanay na akong laging naiiwan sa bahay. Kung minsan pa nga ay nagpapapunta pa ako ng mga kaibigan ko kapag naboboard ako. Pero ng gabing iyon, mas ginusto kong mapag-isa. Nanonood ako ng pelikula sa TV namin noong mga sandaling iyon habang nag-i-scroll ako sa cellphone ko. Siguro madaling araw na nun. Mga 12:00 na siguro o 1:00 ng madaling araw. Nang bigla akong may narinig na katok sa may pintuan. Kinuha ko ang remote ng TV para i-pause muna ang pelikulang pinapanood ko. At tumayo upang tingnan kung sino yung kumakatok. Muntik ko na malimutan ng 10 oras na ng gabing iyon. Pero buti na lang ay naalala ko. Dahil kung hindi, walang pag-aalinlangan ko na lang sana na bubuksan ang pinto. Nang mapagtanto ko yun, sumilip na lang muna ako sa may peephole ng pinto namin. Nagpalagay kasi sila mama nun para daw sa protection namin. So yun na nga. Nang makasilip na ako, nakita kong may 2 lalaking nakatayo doon at nakasuot ng magkaparehong damit. Nakatayo sila doon na mistulang naghihintay na pagbuksan ko sila ng pinto. Tumayo lang ako sa pwesto ko at nagdadalawang isip kung ipapaalam ko ba sa kanila na may tao sa bahay. Sa huli, napagdesisyonan ko na lang muna na manahimik at maghintay doon hanggat sa umalis na sila. Pero makalipas ang ilang segundo, nagsalita ang isa sa mga lalaki at sinabing, "Magandang gabi po. Nandito po ba sila Mr. at Mrs. Ian?" Ang tinutukoy nilang pangalan ay ang pangalan ng mga magulang ko. Ma'am Luna, pinalitan ko na lang po muna ang pangalan para sa privacy ng pamilya namin. Nagtataka ako kung bakit nila hinanap sila mama at papa. Pero nanatili na lang akong tahimik dahil masyado ng gabi iyon para tumanggap pa kami ng kahit na sinong bisita kahit pa sabihin nilang importante yon. At isa pa, ako lang ang mag-isa sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, nakita kong nagkatinginan ng 2 lalaki. Nag-usap sila pero hindi ko na narinig kung ano ang sinabi nila. At maya-maya pa ay tumalikod na sila at naglakad palayo. Patay ang ilaw sa labas kaya di ko nakita kung saan sila nagpunta. Wala rin akong narinig na ingay ng sasakyan kaya naman napaisip ako kung naglakad lang ba sila papunta. Na lalo lang nagpataka sa akin. Nagkibit balikat na lang muna ako at bumalik sa sala namin. Iniwan ko munang nakapos ang TV para marinig ko kung babalik sila. Makalipas lang ang ilang minuto, may narinig akong mga yabag sa labas ng bahay. Bumalik sila sa porch pero imbes na kumatok, naglakad sila sa gilid ng bahay. Tumayo ako at mabilis na pumunta sa pintana sa likod at nakita ko silang pumasok sa bakuran. Lumayo ako sa bintana para di nila ako makita. Pero rinig ko ang yapak nila papunta sa likod ng pinto. Narinig ko ang kanilang mga bulungan at tila sinusubukan nilang buksan ang pinto. Dali-dali kong kinuha ang phone ko at nagtago sa garahe. Tinawagan ko ang pulis at sinabi ang nangyayaring posibleng pagpasok sa bahay. Ilang minuto lang, may narinig akong malakas na tunog at bumukas ang pinto sa likod. Narinig ko ang yapak nila na umaakyat sa hagdan papunta sa mga kwarto. May pinto akong narinig na binuksan. Pumasok sila at isinara ito. Matapos noon, wala na akong narinig na ibang tunog. Naghintay ako ng mga 10 minuto na puno ng kaba bago dumating ang mga pulis. Pagdating nila, may narinig akong mabilis na yabag sa itaas at nagsimula ang pagtatalo ng 2 lalaki. Pumasok ang mga pulis sa likod at umakyat habang may isang pumunta sa garahe at tinulungan akong lumabas. Hindi nanlaban ng mga lalaki sa pag-aresto pero hindi rin sila nagsalita kung bakit sila nandoon
kahit na lumipas na ang ilang linggo. Kahit halatang di lang pagnanakaw ang balak nila, trespassing lang ang naisampang kaso sa kanila. Nakakatakot pa rin isipin na parang ang mga magulang ko talaga ang pakay nila at mukhang maghihintay sila sa taas hanggang sa makabalik ang mga ito mula sa biyahe. Paminsan-minsan, naiisip ko kung dapat ba akong nagpakita na may tao sa bahay para matigil ang pagpasok nila. Pero parang kahit ganun, sigurado akong papasukin pa nila ang bahay. Nakatira ako sa gilid ng isang maliit na bayan sa Yoming. Ang dahilan kung bakit dito ako nakatira ay dahil mas madali magkaroon ng malaking lote dito kumpara sa ibang mga estado. Maliit lang ang bahay ko pero sapat na ito para sa isang tao. 4 na taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Noong taong 2019, panahon ng tagsibol noon, at halos araw-araw ay umuulan ng malakas sa loob ng isang buwan. Linggo iyon at nasa bahay lang ako, nagpapahinga at nanonood ng TV. Mga bandang 6:00 o 7:00, may kumatok sa pinto ko. Halos di ko ito narinig dahil sa lakas ng ulan. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako na may isang lalaking di ko kilala sa labas. Hindi ito kartero o kung ano paman. Nakakapagtaka na may taong nagpunta sa malayo kong bahay nang walang pasabi. "Ano pong maitutulong ko?" tanong ko. Ang lalaki, mukhang nasa late 20s, ay nagsabing nagkaproblema siya habang nagkakamping sa kalapit na kagubatan at kailangan niya ng matutuluyan sa gabing iyon. Kung totoo ang sinasabi niya, may sentido na dito siya napadpad dahil ako lang ang pinakamalapit na bahay sa loob ng 5 o 6 na milya mula sa gubat. Malakas ang ulan noon, kaya nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero hindi nawala ang kaba sa posibilidad na may dalang panganib ang pagpapasok sa isang estranghero sa bahay ko. Inalok ko siyang tumawag para humingi ng sakay papuntang bayan, pero tumanggi siya. Matapos kong sabihin na hindi siya pwedeng manatili, umalis na siya. Sinundan ko siya ng tingin habang naglalakad siya sa daan papunta sa gubat. Medyo kakaiba ang nangyari, pero hindi ko na rin ito masyadong inisip at bumalik na lang ako sa panonood ng TV. Makalipas ang mga 2 oras at malalim na ang gabi, may napansin akong kulay kahel na liwanag mula sa bintana sa likod ng bahay ko. Tumayo ako at tiningnan ito sa likod ng kortina. Nakita ko ang isang maliit na bonfire sa gitna ng kagubatan, kahit umuulan pa rin. May isang taong nakatayo malapit dito. Hawak ang kung anong bagay, pero di ko matiyak kung nakaharap siya sa bahay ko o sa gubat. Matapos ang ilang sandali, isinara ko ang kortina at tinawagan ng pulisya para ipaalam na may tao sa labas ng bahay ko. Alam kong aabutin ng halos 1 oras bago sila makarating, pero gusto ko lang masigurado na aalis ang taong iyon bago ako matulog. Pagkatapos kong makipag-usap sa opisyal, sumilip ulit ako sa bintana. Nandoon pa rin ang apoy, pero wala na ang lalaki. Bigla kong narinig ang mga yabag papalapit sa bahay. Tumakbo ako sa kabilang bintana at nakita ko siyang dumaan na may hawak na hunting rifle bago ito lumiko papunta sa harap ng pinto. Kumalabog ang pinto ng ilang beses. Tapos, tumahimik. Kinuha ko ang handgun ko mula sa aparador sa pasilyo at nagtago sa likod ng dinding. Sinusubukang unawain ang sitwasyon. Muli niyang binanata ng pinto. At ngayon, gamit na niya ang puwerta ng rifle niya. Halos basagin ang panel ng pinto. Sa sandaling iyon, naisip ko lang na kailangan ko siyang pigilan agad bago maging mas malala pa ito. Pumutok ako sa gilid ng pintuan. Tumunog ang putok sa buong bahay at panandalian akong nabingi. Pagbalik ng pandinig ko, wala akong narinig kundi ang ulan. Wala nang yabag, kalabog o sigaw. Matapos ang 5 minutong katahimikan, sinilip ko ang peephole at nakita ang bakanteng porch. May malinaw na bakas ng mga paa papalayo sa bahay. Nang magsagawa ng malalim na inspeksyon ng pulis, nakahanap sila ng kakaibang ebidensya.
Sa lugar kung saan may bonfire, may natagpo ang duffel bag na mukhang inilibing sa lupa at nahukay ilang oras bago ang insidente. Sinabi sa akin na malamang ito ay isang posibleng murder kit na iniwan doon para gamitin sa ibang araw. Ibig sabihin, pinagplanuhan ng taong iyon ang pag-atake. At ibig sabihin, nakapunta na siya malapit sa bahay ko bago pa ang gabing iyon. Hindi pa rin klaro kung bakit ako ang napiling punteriyahin at hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino siya o nasaan na siya. Naninirahan pa rin ako sa parehong bahay na iyon at araw-araw pa rin akong nababahala na baka bumalik pa siya. Nung bata pa ako, nakatira ako sa isang maliit na bahay kasama ang nanay ko. Noong nasa middle school at high school pa lang ako, nagtrabaho siya sa isang night shift. Kaya tuwing gabi, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, mag-isa lang ako sa bahay. Nangyari ito ilang buwan bago ako magtapos ng high school. Isang normal na gabi, bandang alas 7, nagpaalam ang nanay ko na papasok na siya sa trabaho. Pagkatapos noon, naglaro ako ng video games ng ilang oras. Dahil may pasok kinabukasan, hindi ako pwedeng magpuyat ng sobra. Pero lumagpas pa rin ako sa dapat kong oras ng pagtulog. 11:30 na nang patayin ko ang lahat at umakyat sa kwarto para matulog. Pero nag-cellphone pa ako ng halos isang oras bago tuluyang nakatulog. Bigla akong nagising dahil sa tunog ng parang pagsara ng pinto sa ibaba. Tumingin ako sa orasan sa tabi ng kama at nakita kong 3:30 na ng madaling araw. Kaya naisip ko na baka napaaga ng uwi si nanay mula sa trabaho. Tumagilid ako at sinubukang matulog ulit habang naririnig ang mga yabag sa ibaba. Pagkalipas ng isang minuto, napansin kong parang may kakaiba. Kadalasan, diretso na sa itaas si nanay pag-uwi para magpahinga. Pero parang paikot-ikot lang ang mga yabag na naririnig ko. Tuloy-tuloy at mabagal ang lakad. Parang may nagtutour sa bahay. Doon ako nagsimulang kabahan na baka hindi si nanay iyon at baka ibang tao. Bumangon ako at binuksan ang ilaw sa kwarto ko. At halos kasabay nito, tumigil ang mga yabag. Pinakinggan ko ang paligid mula sa likod ng pinto at wala akong narinig na kahit na ano. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip sa hallway. Inaasahan kong may makikitang ilaw mula sa ibaba, pero madilim ang buong bahay. Nakakatakot isipin na kung sino man ang naglalakad sa ibaba, hindi man lang nagbukas ng kahit anong ilaw. Ingat na ingat akong humakbang pababa sa hallway hanggang nasa tuktok na ako ng hagdan. Lumuhod ako at sumilip sa pagitan ng rehas para makita ang sala. Walang tao doon. At kahit madilim, kitang-kita kong hindi nagalaw ang kahit na ano. Nandoon pa ang PlayStation ko. Nasa isip ko ay palatandaan na walang ibang tao sa bahay maliban na lang kung sinanay nga. Sa puntong iyon, gusto ko lang malaman kung sinanay ba talaga iyon o kung imahinasyon ko lang ang lahat. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan at tumawag. Nay, andyan ka ba? Walang sumagot o anumang galaw sa bahay. Kaya naglakad ako papunta sa kusina. Agad kong napansin ang bakas ng sapatos sa tiles. At nang tumingala ako, nakita ko ang isang anino ng tao. Sa dulo ng kusina, may isang lalaki na nakaupo sa dining table. Suot ang itim na maskara. Puro itim din ang suot niya, kaya mahirap makita ng buo ang itsura niya. Nakatitig siya sa akin, pero walang sinasabi o galaw. Nakatitig lang siya na walang emosyon sa mukha. Dali-dali akong tumakbo, pabalik sa taas at nagulong sa kwarto habang tinatawagan ang 911. Pinapanatili ako ng operator na updated sa pagdating ng mga pulis. Pero matapos ang isang minuto, narinig kong naglakad ng mabagal ng lalaki papunta sa hagdan. Habang pabulong akong nagsasabi sa operator, narinig kong bumukas ang pintuan sa harap at ang yabang ng lalaki na papalayo sa bahay. Hindi pa lumilipas ang 30 segundo,
May nakita akong headlight sa labas ng bintana. Dumating si nanay sa driveway at tumakbo ako palabas para sabihin sa kanya ang nangyari. Nang dumating ang mga pulis, sinuri nila ang buong bahay pero wala silang nakitang ebidensya na makakatulong para mahanap ang lalaki. Sa lahat ng senyales na iniwan niya, mukhang hindi siya nandoon para magnakaw. Hindi din siya interesado sa akin na nag-iwan sa amin ng hinala na si nanay ang target niya. May punto kung bakit siya pumasok ilang minuto bago karaniwang umuwi si nanay. Iniisip ko pa rin kung ano ang posibleng nangyari kung hindi ako bumaba para tingnan kung sino iyon o kung nauna ng isang minuto si nanay at pumasok nang hindi niya alam na may taong nag-aabang sa kanya. Ako ay 32 taong gulang at mag-isa akong nakatira sa isang bahay sa Bukirin. May ilan akong kapitbahay na mga kalahating milya ang layo na paminsan-minsan kong nakakausap. Pero mas madalas, gusto ko lang ng tahimik na buhay at pumupunta lang sa bayan kung talagang kailangan. Half-retired na ako, kaya karamihan ng oras ko ay nasa bahay lang. Pero may mga ilang buwan sa taon na nagtatrabaho ako bilang kontraktor. Panahon iyon ng huling bahagi ng taglagas. At sa araw na iyon, tinatanggal ko ang mga kagamitan sa bakuran at inilalagay sa storage shed bilang paghahanda sa paparating na taglamig. Mga kagamitan tulad ng tools at lawn mowers ang nililipat ko. Habang abala ako sa labas, may napansin akong kakaiba. May isang lalaki na naglalakad sa kalsadang konektado sa driveway ko. Wala siyang bitbit na kahit ano. Walang backpack o gamit pang camping. Para sa kaalaman mo, Ma'am Luna, ang kalsadang iyon ay halos walang tao maliban sa iilang bahay, tulad ng sa akin. At ang bayan ay may mga 4 na oras na lakarin mula roon. Tinignan ko siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko sa dulo ng kalsada. Pagkaalis niya, sinilip ko ang magkaibang direksyon at wala akong nakitang kahit anong sasakyan sa gilid ng kalsada. Medyo kakaiba iyon, pero binaliwala ko na rin at tinapos ang ginagawa ko sa bakuran. Bago dumilim, pumasok na ako sa bahay at naghanda ng hapunan. Habang nakaupo at nagpapahinga, bigla akong nagulat sa isang malakas na tunog mula sa labas. Parang tunog ng kahoy na galing sa direksyon ng shed. Sinilip ko ang bintana at nakita kong bukas ang pinto ng shed. Luma na ito, pero hindi pa ito kailanman bumukas ng mag-isa. Kahit kinakabahan, alam kong kailangan kong tingnan ito at isara ang pinto. Kinuha ko ang rifle ko, just in case. Pero kumpante akong wala namang seryosong panganib. Habang papunta ako sa shed, nakinig ako ng mabuti at wala akong narinig kundi katahimikan ng gabi. Sinilip ko ang paligid ng bakuran at wala namang tao o hayop. Pagdating ko sa shed, binuksan ko ang flashlight at tinutok sa loob. Wala namang nagalaw. Pumasok ako at pasinsinang naghanap kung may mga hayop na nagtatago. Pero wala akong nakita. Sinara ko ang pinto at siniguradong nakalock ito bago ako bumalik sa bahay. Habang pabalik, naramdaman kong may kakaibang kaba na bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Pero lalo itong lumakas nang makarating ako sa harap ng pinto. Pumasok ako at siniguradong nakalock ito. Pagpasok ko sa hallway, napansin ko ang bakas ng sapatos sa sahig. Binuksan ko ang ilaw at nakita kong may linya na maruruming bakas ng sapatos na papunta sa bakanteng silid. Bumilis ang tibok ng puso ko. Itinaas ko ang rifle ko at huminga ng malalim bago dahan-dahang lumapit sa pinto. Dumikit ako sa kahoy at nakinig. May naririnig akong mahinang paghinga mula sa kabila ng pinto. Bago ko pa man makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang gumalaw ang doorknob sa kamay ko at bumukas ang pinto. Napaatras ako at agad na tinaas ang rifle habang isang lalaking may hawak na malaking bakal na pala ang lumitaw, handang umatake. Pero sa tingin ko, ang baril ko ang pumigil sa kanya. Nakatayo siya sa pintuan
Hawak ang pala na parang sandata. Galit na galit ang mukha niya. Sumigaw ako ng malakas na huwag siyang lalapit. Sinusubukan kong magtunog matapang kahit sa loob ay takot na ako. Nanatili siyang nakadistansya pero hindi nawala ang galit sa mukha niya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam ang susunod na gagawin. Kahit tumawag ako ng pulis, aabutin ng 1 oras bago sila makarating. Tayo ko ring magbantay na nakatutok ang baril sa kanya ng ganoon katagal. Baka may mangyari pang masama. Sa gitna ng kakaibang katahimikan, bigla niyang ibinato ang pala sa direksyon ko at tumakbo pabalik sa kwarto. Tumakbo ako para tingnan kung ano ang gagawin niya at nakita kong umakyat siya sa bintana. Paakyat sa labas. Isang bahagi ng sarili ko ang gustong pigilan siya, pero hindi ko magawa. Tumalon siya at tumakbo palayo sa bukirin. Naglaho sa madilim at walang laman na gabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino siya at ano ang balak niya. Ang masasabi ko lang, kung hindi ko hawak ang rifle ko noong mga sandaling iyon o kung siya ang nauna sa akin, malamang wala na ako ngayon. Hindi ako madalas mag-out of town trips. Kaya ito ang isa sa mga bihirang pagkakataon na kailangan ko magstay sa ibang lugar na hindi bahay ng kaibigan o kamag-anak. Kailangan kong manatili sa isang maliit na bayan at karamihan ng mga hotel doon ay medyo hindi kaaya-aya. Pero laking gulat ko nang may makita akong isang bahay na nakalis sa Airbnb. Unang beses kong gagamitin ang site. Pero mukha namang maayos ang bahay at mas okay kaysa sa mga hotel. Nag-book agad ako ng mga petsa at ilang minuto lang, confirm na ang reservation. Kinabukasan, nagsimula na akong bumiyahe papunta sa bayan. Mga 14 na oras mula sa lungsod. Madaling araw na nang makarating ako. Halos mukhang abandonado na ang bayan kumpara sa kinalakhan kong lugar. Naka-off ang mga ilaw sa lahat ng bahay at sarado ang mga tindahan. Walang tao o sasakyan sa paligid. Naiintindihan kong madaling araw nga, kaya hindi ko naman inaasahan na maging masigla ang lugar. Pero may kakaibang vibe pa rin ito dahil hindi ko pa ito nakita ng maliwanag. Ang daan papunta sa Airbnb ay madilim din. Tumatahak sa paikot-ikot na gubat hanggang makarating ako sa bahay. Isa ito sa iilang bahay na may porch at outdoor lights na naka-on. Pero napansin kong may ilaw din sa isang bintana sa itaas. Akala ko baka naiwan lang ng huling guest ang ilaw, kaya di ko na inisip masyado. Kinuha ko ang mga gamit ko at pumasok. In-enter ko ang key code na nakuha ko sa email. Pumasok ako at nilak ang pinto. Nilagay ko agad ang gamit sa isang sulok. Tapos umakyat ako para patayin ang ilaw sa spare room. May kama at maliit na drawer lang sa kwarto. Pagkatapos kong patayin ang ilaw, nagsettle na ako sa main bedroom para iayos ang gamit ko. Isang gabi lang naman ako mag-i-stay, pero nag-book ako ng 2 gabi dahil kailangan ko pang manatili ng late kinabukasan. Di nagtagal, napahiga na ako para matulog. Pinikit ko ang mga mata ko at sinubukang makatulog. Pero matagal akong nagpalipat-lipat ng pwesto. Bigla akong napabalikwas nang makarinig ako ng malakas na tunog na parang kumakalampag sa pader. Napatitig ako sa pinto. Iniisip kung ano ang posibleng dahilan ng ingay. Pero wala akong maisip. Bumangon ako at dahan-dahang binuksan ang pinto para sumilip sa hallway sa itaas. Tahimik na ulit. Wala nang tunog kundi ang mahinang pag-ugoy ng bahay sa hangin. Isinara ko ng maingat ang pinto. Pero may kakaibang kaba akong naramdaman. Kaya, napaisip ako tungkol sa tunog na narinig ko. Habang nakatayo ako doon, narinig ko ang mahinang mga yapak mula sa kabilang kwarto. Pinakinggan ko ito habang dumaan ang mga yapak papunta sa hallway, papalapit sa kwarto ko. Nataranta ako nang maisip kong mga yapak ito ng kung sino man na papalapit sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko, Ma'am Luna. Habang narinig kong nasa labas na siya ng pinto, mahigpit kong hinawakan ang doorknob
para di ito mabuksan. Pero maya-maya lang, may kumaluskos sa kabila. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang pinwersa pababa ang knob at binangga niya ang pinto. Bumukas ito ng kaunti pero nagawa kong itulak pabalik gamit ang katawan ko. Kitang-kita ko ang kalahati ng mukha niya sa pintuan at sa mga mata niya may matinding galit na di ko inaasahan. Sa hindi ko maipaliwanag na paraan, naitulak ko ulit ang pinto, naisara at nalak. Pilit niya itong binubuksan pero nang sumigaw siya ng masasamang salita, bigla siyang tumakbo pababa at lumabas ng bahay. Hingal na hingal pa rin ako pero nakuha kong mag-dial ng 911. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis kahit maliit lang ang bayan. Sila na ang nagpatuloy ng imbestigasyon matapos akong umalis kinabukasan. Hanggang ngayon, di ko pa rin makalimutan ang nangyari. Sa mga mata ng lalaking iyon, may galit na parang gusto niyang saktan ako. Na para bang may kasalanan ako sa kanya. Nakakakilabot, Ma'am Luna, ang buong karanasan. At parang matatagalan pa bago ako magtiwala ulit sa Airbnb.